Tak. What's up, back? What's up, guys? What's up, mga pre? Ano sabi dito? Insights. Wala naman. Unique Heart Me. Meron pala yun. Check ko mamaya. Hello, guys. Good evening, mga pre. Happy Monday. Monday ba ito? Monday ba kayo? Oo nga, no. Monday ngayon, no? Kasi nag-joke na. Klase ako hapon, eh. Ayun, no? First, shoutout kay Ross, kay Sidio. Nag-repost si Casey, thank you. Secret no clue na kapag early din. Ganyan talaga, pag nauuna kayo, edi ganda. Game prof, wala pa yung iba, late na sila. Thank you, Sidio. Kay Sitch X Abi, thank you sa pag-repost. Thank you so much sa mga nagre-repost, pre. Guys, nag-upgrade yung papel natin. Nilagyan ko ng ganito, guys, oh. Nilagyan ko ng ganito, guys. Bakit ko nilagyan ng ganyan? Para hindi na kayo magtanong, mga pre, kung saan yung mga socials natin. Okay? Para hindi na kayo magtingin kung anong socials ko. Nakita niya agad, do. Di ba? Ayusin ko lang bukas kasi masyadong malaki yung kinakain niya sa papel ko. Sobrang laki, oh. Sayang yung space. Kaya bukas, ayusin ko yung layout neto. Nirush ko lang kanina, guys, eh. Kasi nga naisipan ko, lagyan ko nga ng header. Tsaka footer. Para mas maganda tignan, di ba? Teo, Kayla, Nicole. Guys, mag-share muna tayo ng live kasi mag-i-start na tayo in a bit. Nakapasa ka na? Good luck, pre. Sana maipasa mo. Guys, bago tayo mag-start, guys, gusto ko lang ulit sabihin na sa math, pre, hindi pa galingan, ha? Hindi pa bilisan ng pagsosolve. Okay? Kailangan lang natin ng patience. Sariling gawa nyo po mga questions. Yes, guys. Okay? Yung mga worksheets ko, guys, worksheets available on, ito yung app, arts.dev. Okay? Tapos, yung live replays naman natin, available siya dito. Lahat yan for free. Okay? Okay, mga pre? Lahat yan for free, ha? Free lahat yan. Nakita nyo dito. Tapos, eto. Alam nyo na gagawin nyo dyan. Ipa-follow nyo lang yan. Tapos, syempre, susubscribe nyo na din. Thank you so much, mga pre. We're going to start, guys, mga 7 siguro. Antay lang natin yung iba. Kasi 7 ako nag-i-start, eh. Good evening, Engineer Kurt. Thank you so much, mga pre, sa mga nag-share ng live natin. Kasi, guys, ang bilis natin mag-grow. 2 weeks pa lang, guys. From 99k to 108k na. Malapit na mag 110k, guys. Pag nag 110k siguro tayo, anong gagawin ko, guys? Gagawa ulit ako ng tutorial. Thank you, Engineer Kurt. Guys, tap muna tayo. Tapos sa mga may heart me dyan, mag-send na kayo ng heart me. Review for what po ito? For civil service prep, pang NAPOLCOM, pang FOE. Kahit ano pre na math, parang general knowledge lang to. Tsaka na ako mag-face reveal, guys, pag 1 million na yung followers ko. Ayoko mag-face reveal, guys, eh. Kasi gusto ko, nakafocus kayo sa papers ko. Hindi sa mukha ko, guys. Gusto ko mag-focus kayo sa tinuturo ko. Hindi sa mukha ko, pre. Okay, mas maganda na yun, pre. Okay, dito. Hindi sa kapugian ko. Same, guys. Sa number 1 kasi, pre. Okay, bago tayo mag-start, pre, pa-spam mo muna, guys. WGF, guys. W nga yung GF ko, guys, kasi nag-sponsor siya, guys, ng mga ballpen ko, guys. Kasi daw, yung ballpen ko daw dati is pangit. Kaya nag-sponsor siya, guys. WGF, guys. Thank you so much, guys. Okay? WGF. Thank you, guys. W talaga yun, guys, kasi nag-gift siya ng mga ballpen. Okay. Thank you so much, guys. Pati rin kayo sa mga nag-gift. Pinambibili ko ng bond paper, guys. Pinambibili ko ng bond paper yung mga gifts nyo. Kaya mag-gift lang kayo, guys, para everyday my life may pambili tayo ng bond paper. Thank you, Christian. Dito kasi, guys, okay, solving for X. Guys, binago ko yung format ng mga questions natin, ha. Nireview ko kasi yung mga past na lumabas sa civil service. Para-parehas. Okay? Dito kasi, guys, ito yung Christian. Ang gagawin natin dito is solving for X, di ba? Ito yung pinaka-main thought pag nagsosolve for X tayo. Ito, i-explain ko, ha. 4x plus 15 is equal to 3x plus 33, pre. Okay. Ano nga ba yung pinaka-main thought natin pag ganito? Ito kasi, guys, ang pinaka-isipin nyo dito. Dito nagkakamali yung karamihan. Ito kasi ang gagawin natin yan, guys. Okay? Ang gagawin lang natin dito is, tignan nyo dyan, guys, ha. Yung positive 3x, we're going to move it sa kabila. May
spare pa na plastic. Okay? Yung positive 3x, we're going to move it sa kabila. Bakit natin i-move sa kabila? Kasi nga, we're going to combine the like terms. Parehas na may x dapat. Okay? Dito, magkakaroon tayo ng 4x. Yung positive 3x, pag nilipat natin sa kabila, it would become negative 3x pre. Tapos, syempre, yung positive 15, we're gonna move it sa kabila. Mag-iiba din yung sign. Okay? Yung positive, magiging negative, and yung negative, magiging positive siya. Okay? So, dito, it would become 33 minus 15 pre. Okay? Dito, matitira si x, and this one would become 18 pre. So, letter C is number 1. Okay? Eto kasi guys ang gagawin nyo kasi, ang palagi nyong tatandaan, eto diba? Pag may positive tayo, sa kabilang side ng equal sign, negative siya. Okay? Yung positive, pag nilipat mo sa kabilang side ng equal sign, it would become negative. And yung negative, pag nilipat mo sa kabilang side ng equal sign, this would become positive pre. Okay? May positive side siya, tsaka may negative side siya. Depende kung nasan siya sa equal sign. Kung i-move mo siya. Okay? Transpose. Okay? Pansin nyo dito yung positive dito naging negative sa kabila. Kasi nga tinawid natin sa equal sign. Yung positive dito, tinawid natin sa kabila, naging negative siya, di ba? Okay? Eto guys, sabi dito, 1/2 of a number increased by 12 is 36. Okay. Baka na naging 18 na yan, 33 minus 15 is 18, pre. Minus lang yan. Okay, dito, hihimayin natin yung question, Hihimayin natin yung question. Sabi, 1/2 daw ng isang number plus 12 is 36. Okay? Kalahati ng isang number increased, so dinagdagan ng 12, ang sagot ay 36. Okay, ganyan lang siya. Okay? Ganyan yan. Okay? Next, ang gagawin natin dito is ganito Ang next process natin dito is same process dito. We're going to combine the like terms. Okay? Eto, i-combine natin dito kasi wala siyang n. Dito may n to, sa kabila dapat walang n. Okay? 1/2 ng isang number is equal to 36 minus 12 pre. Same process Yung positive, pag nilipat natin sa kabilang side ng equal sign, it would become negative. Okay, pre? And this would become 1/2 ng number is equal to 24, pre. Okay, ulit From the start muna tayo saglit. From the start tayo. Sabi kasi sa question, 1/2 ng isang number, so 1/2 ng isang number, dinagdagan natin ng 12, ang magiging sagot is 36. Okay? 1/2 ng isang number increased by 12 is 36. Ang ginawa lang natin is we combined the like terms, pre. Okay? Yung 12, nilipat natin sa kabilang side ng equal sign, naging negative 12 na siya. Positive siya kanina, sa kabilang side is negative na siya. And then, sinimplify natin, naging 24 siya. Okay? Ngayon, ang gagawin natin is we're going to multiply both sides by yung kabaliktaran ng fraction na to. Okay? Magiging 2/1 na siya. 2/1 din dito. Bakit natin binaliktad? Binaliktad natin para ma-cancel out to. Matitira yung number, our number would become 24 times 2 is 48, pre. Our final answer is letter C. Bakit natin nilipat? Nilipat natin siya. Bakit nga ba nilipat? Kasi nga, we're combining like terms, pre. Okay, we're combining like terms. Pansin mo ba kanina, pre? Pansin mo ba kanina? Dito, wala siyang n. And dito, may n siya. Okay, may n, walang n. So, nilipat natin sa kabila para parehas na walang n yung nagsama. Dito kasi may n siya dito, di ba? So, dapat mag-isa lang siya dito. Kasi we're finding out kung ano yung number na hinahanap. N number, di ba? So, para matira yung number, kailangan wala nang ibang numbers dito. Okay? Shortcut, 36 plus 12. Hindi mo kasi nakita pa tong part na to. Kung yung shortcut nyo is gumagana dito sa question na to, sure ba kayo na gumagana yan sa lahat ng numbers? Okay? Okay? 36 minus 12 times 2. Mali din yan, guys. Okay? If yung sinasabi niyong shortcut is 36 minus 12 times 2, mali na agad yan, guys. Okay?
Kasi kung PEMDAS yung susundin natin, magiging 12 yung sagot, di ba? Kasi 12 times 2 is 24. 36 minus 24 is 12 yung sagot, di ba? So, mali yung process na ganun. Okay? Mali yung ganun na shortcut, guys. Kaya better if you're going to do it the long way, guys. Okay? Kasi hindi tayo sure kung yung shortcut na naiisip nyo is gumagana sa lahat ng items. Okay? Kaya dapat, gawin nyo yung long method pag hindi kayo sure. Okay? Guys, na-upload sa red up. Yes, guys. Ito yung red up ko. Okay, sa number 3, guys. Dito guys, sa number 3 naman natin. A father is 6 times as old as his son. Pag age problem, guys, kung sino yung mas bata, siya yung magiging son, guys. Okay? Kung sino yung mas bata sa age problem, siya yung magiging X. Okay? Yung father natin is 6 times na mas matanda kaysa sa anak niya. So, 6X. Okay, pre? Yung father is 6 times na mas matanda sa anak. Kaya 6X siya. Okay? Sa age problem, kung sino yung mas bata, siya yung magiging X. Yun lang yun. Yung sinusundan nating rule. Tapos, we're going to add the table. Anong ilalagay natin sa table na yan? Ang ilalagay natin dito is eto ha. Eto yung ilalagay nating statement. In 12 years daw. Pag sabing in 12 years, it is in the future, di ba? So, this one would become plus 12, pre. So, dito, ang ilalagay natin is plus 12, pre. Okay? Bakit plus 12? Kasi nga, future siya. Okay? Into the future siya. Ngayon, yung x na yan, lalagyan mo lang siya ng plus 12. Tapos, yung 6x na yan, lalagyan mo lang siya ng plus 12. Tapos, kung ano yung statement dito, di ba sabi, 3 times na mas matanda, yung 3 times, yung 3 times, guys, always nyo lang siya i-multiply sa age ng mas bata. Okay, remember ha? Kung ano yung statement dito na sa problem part or sa question part, dito sa last part ng question, sa mas bata nyo lang siya i-multiply para hindi kayo malito, pre. Huwag nyo i-multiply dito kasi sobrang laya na ng sagot natin pag dito nyo minultiply. Dito nyo i-multiply sa mas bata. Magiging ganito yan ha, ipapakita ko. 6x plus 12 is equal to 3 times x plus 12, pre. Okay? Yung 3 times dito sa age ng mas bata nilang i-multiply. Okay? And then, what we're going to do, pre, is distributive property ng multiplication lang. Ito, i-distribute mo dito, and ito is i-distribute mo dito. Okay? Sa mga hindi pa nag-follow, guys, mag-follow na kayo kasi 42 items tayo ngayon. Okay? 42 items, ha? Again, yung 3 times dito, minultiply natin sa age ng mas bata. Thank you, Aunt, pre. Salamat. Salamat, Aunt. Guys, i-follow nyo si Aunt. Ngayon, i-distribute lang natin yung 3. 3 times x is 3x plus 3 times 12 is 36, pre. Okay, thank you, Aunt. 6x plus 12, pre. Okay? And then, same lang din ang ginawa natin sa number 1. Ngayon sa number 3 din. We're going to combine the like terms. Thank you, Maybe. Thank you, Evelyn. Thank you, guys. Thank you, Frame. Guys, thank you so much, ha. Guys, alam nyo ba yung mga gifts nyo? Pinambibili ko ng bond paper, mga pre. Okay? Ngayon, what we're going to do is, we're going to combine the like terms. Yung positive 3x, di ba magiging negative 3x siya pag nilipat natin? And then, yung positive 12, pag nilipat natin, di ba magiging negative 12 siya, pre? Di ba? Mag-iiba lang yung sign. Okay? Ngayon, magiging 3x is equal to 24, pre. Ngayon, we're going to divide both sides by 3 para matira si x. Ang x natin would become 8. Okay? So, 8 years old yung anak niya, but wala sa choices? Letter F. Okay? 8 yung tamang sagot. Bakit? 7. 8 yung sagot. Letter F. Predicted ko na yan, guys, kasi manghuhula lang kayo ng sagot, eh. Manghuhula lang kayo ng sagot. Tawag doon, prediction. Guys, nagtataka kayo bakit wala sa choices. Ako din kasi gumagawa ng questions. Okay? Yung replay mapapanood nyo dito. Tapos yung worksheet makukuha nyo dito. Libre lang, guys, ha. Dito yung worksheet, dito yung replay. I-follow nyo na. Okay? Bakit ko nilagay na wala dun sa choices? Kasi nga, lahat kayo nanghuhula. Okay? Okay. Thank you na, Aunt. Guys, i-follow nyo si Aunt. Thank you so much, guys, sa mga nagpo-follow. Okay, guys, we're going to continue na, guys, ha, kasi 42 numbers tayo.
42 items tayo. Yes, guys. 42 items. Tatapusin mo yun, ya? Oo, ya. Thank you, Yubilin. Thank you so much, guys, sa mga nag-gift and sa mga nanonood. Pa-follow naman tayo, guys. 1.8k viewers. Nanti-trip lang na nagtuturo. Thank you so much, mga pre. Okay. Nakita nyo to, mga ya? Di ba nakikita nyo, pre? Thank you, Yubilin. Thank you, Engineer. Ito kasing question na to. Pag ganyan yung na-encounter nyo, ang gagawin nyo lang is you're going to distribute yung 5. I-distribute nyo lang yung 5, pre. Bakit natin i-distribute yung 5? Kasi nga, nasa labas siya ng parenthesis, pre. So, 5 times x is 5x minus 5 times 4 is 20, pre. Is equal to 3x plus 16, pre. Okay? And then, what we're going to do is same lang din sa ibang problems natin. We're going to combine like terms, pre. Thank you, Kezian. Passer na ako. Welcome, pre. Thank you din sa panonood mo palagi. Yung positive 3x, we're going to ililipat natin sa kabila. Para parehas silang may x. Yung negative 20 naman, ililipat natin sa kabila. Magiging positive 20 na siya. Okay? Dito, 5x minus 3x is equal to positive 20 plus 16. Always remember yung sign magpapalit. Okay? Always remember ha, kabaliktaran ng sign palagi. Yung negative magiging positive, yung positive magiging negative. Okay? So 5x minus 3x is 2x is equal to 36 ya. Thank you, Van Joseph. Divide both sides by 2. Our x would become 18, pre. So 18 yung magiging sagot. Okay. Since madami naman kayo ngayon, guys, pwede kayo mag-enroll sa Sunday class ko, mga pre. Wait lang nga, i-briefing ko lang kayo sa Sunday class. Thank you, Puro. Dito, guys, kasi every Sunday, guys, every Sunday, may dalawa akong sessions. Okay, may 10 a.m. session, tsaka may 7 p.m. session. Ano yung cover nun? Pang CSE, pang FOE, pang NAPOLCOM, pang yung mga pang-abroad na math, pang-abroad, pwede yan. Tapos, pang college entrance exams, pwede kayo mag-enroll, guys. 50 pesos per session lang. Okay? You can DM me, guys. 50 pesos per session lang. Limited slots lang, guys. Kasi nga, 30 slots each lang, guys. Okay? 30 slots each. Kaya, mag-enroll na kayo agad. Pag naubusan kayo ng slots, naku po, wala na. Okay, sulit na yan. Thank you so much, mga pre. Sa mga nag-enroll na sa akin, thank you so much sa mga nag-enroll. Guys, puro math lang ituturo ko, ha. Math lang, ha, math. Dito, guys, sa number 5 tayo. Sa number 5 kasi, ang gagawin natin dito is himay-himay method. Ano yung himay-himay method? May slot pa ya. Yes, guys, pwede kayo mag-DM. Ano yung himay-himay method, pre? Pansinin nyo, guys, ha. Di ba may 15% tayo? Okay? Ano yung 15%, pre? Di ba yung 15% nabubuo siya ng 10% and 5%? Paano magka-slot? Mag-DM lang kayo sa pag-enroll. Pwede kayo mag-DM sa akin dito. Okay? Yung 15% kasi, it is composed of 10% and 5%. Paano napadali yung trabaho ko dyan, ya? Paano napadali, ya? Ganto lang kasi yan. Ililipat natin sa gilid. Okay? Di ba 2040 dati? Di ba 2040 dati? Ay, hindi pala. Hindi pala pwede yung himay-himay method dito, ya. Hindi pala pwede, guys, yung himay-himay method dito. Bakit? Kasi hinahanap si original price, kaya hindi tayo maghihimay-himay method. Sabi kasi dito, a shirt was sold at 2,040 pesos. Nabenta siya ng 2,040 pesos pagkatapos ng 15% na discount. So, meaning nun, nabawasan na yung presyo. Ang gagawin natin dyan, may base price palagi tayo na 100% yan. Okay? May base price palagi tayo na 100%. Okay, ya? Yung 100% na yan, ya, we're going to subtract yung 15% na na-discount. So, meaning, 85% na lang ng price natin ito. Okay? 85% na lang ng price natin dito. So, what we're going to do is i-divide natin to by this one, pre. We're going to divide 2,040 by 85%. Pag percentage yung pinang-divide mo, you would need to multiply it by 100 pa.
Okay, pre? Pag eto, dinivide mo dito, kailangan mo siyang i-multiply by 100 pa. Kasi nga, percentage to ya eh. Okay, percentage yan ya. Okay? Pag dinivide mo to, dito, anong sagot mo? Eto, divided by this one is 24 pre. Times 100, it would become, ilan na? It would become 2,400. Okay? Bakit 85% yan? Diba palagi, pag yung real price or yung base price natin is 100% palagi. Siyempre, mag-i-start tayo sa original price. Binawasan natin ng 15% yung original price kasi nga, nagkaroon siya ng discount. Pag discount guys, it is bawas ha. Magbabawas ka pag discount. So, 85% na lang siya. Yung bagong price, i-divide mo siya sa 85%, ita-times mo sa 100. Bakit times 100 pa ya? Kasi nga, naka-percentage pa to eh. Para maging whole number siya, you would need to multiply it by 100 pa. Okay ya? Okay. Okay? Ngayon na, eto na. Naku po. Sa number 6 sabi, 3/4 ng isang number is 24 more than 1/4 of the same number. Patay. 3/4 ng isang number is 24 more than 1/4 of the same number. Patay tayo ya. Paano yan ya? Ang magko-comment ng tamang sagot pati yung solution, isa-shoutout natin. Paano nga ba yan? Ba't 48? Bakit? Bakit 48 ya? Okay? Sige nga. I'm giving you time, pre. Is 24 more than 1/4 of the same number. Okay? So, dito, 2/4 n is equal to 24. Okay? Eto, guys. 46. Bakit 46 ya? Eto kasi yung process natin. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, i-follow nyo na ako, pre, sa 2.3k viewers natin. Thank you so much, pre. Eto, pre, ha? Eto yung Facebook. Sorry, TikTok. I love you, TikTok. Eto yung blue app. Eto yung red app. Dito nyo makukuha yung worksheet for free. And dito naman, yung replay natin. Nang live na to, dito nyo mapapanood yung replay. Tapos kung may gift kayo, mag-gift na kayo. Sorry, TikTok. Sabi kasi sa question, 3/4 daw ng isang number is equal sign na, is 24 more than 1/4 of the same number. Ayan yung question natin. 3/4 ng isang number is 24 more than 1/4 ng isang number. Ngayon, ang gagawin natin dito is we're going to combine like terms, pre. 3/4 ng isang number, yung positive 1/4, ililipat natin sa kabila, it would become negative 1/4 ng number. Is equal to 24, pre. Okay? And now, we're going to subtract na, pre. Thank you sa mga nagpa-follow, kila Ashley, kay Alexa, kay Chin, kay Renil. Thank you so much, pre. Aral at kwento, bakit naka-copy-paste sa ChatGPT yung sagot mo? Huwag naman yan. Eto, 3/4 minus 1/4 is 2/4 n. Okay? Is equal to 24, pre. Di ba, pre, pwede nating i-lowest term? Ang lowest term ng 2/4 is 1/2 ng isang number is equal to 24. Lowest term lang ha, lowest term. Ngayon, i-multiply na lang natin to sa reciprocal neto, which is 2/1, di ba? So, 2/1 din dito. Cancel out, our number would become 48, pre. Good job mga pre, sa nakakuha ng tama kay Vicente. Good job, Alex Pascual, 24 yung sagot. 48, pre. Si Scotts, thank you, tama. Tama si Chester, yes, tama nga, pre. Bakit nga ba tayo nag-minus? Kasi nga, di ba, yung positive, pag nilipat natin sa kabila, magiging negative na. Paano naging 1/2 yung 2/4? Kasi nga, nilowest term natin. Okay? Bakit nyo binaliktad? Siyempre, para ma-cancel out yung fraction natin dito. Matitira yung number. Is equal to 48. Okay mga ya? Okay mga ya? 42 items pa tayo. 24 times 2 is 48 ya. Times lang. Times lang ya. Times lang, okay? Makinig pa kayo. Marami pa tayong items na ganyan. Okay, yung nag-times lang tayo, pre.
24 times 2, nakuha natin yung 48. Okay, pre? 1 plus 1 equals 3. Pre, dahil ganyan sagot mo, bukas, bring your parents, 3 nanay, 1 tatay. Okay? Imaginary 1, wala namang imaginary. Para sa let, pwede. Guidance. Tama, pre. Dito ha, what you're going to do here is you're going to distribute the 2. Okay? You're going to distribute 2. Why? Because distributive property ng multiplication tayo. Okay? Distributive property ng multiplication tayo. Okay? So, 3x plus 8 is equal to 2 times x, 2x plus 2 times 20 is 40. Okay guys, sa mga yung mga coins dyan, pag-gift naman ya. Pag-gift naman kayo, pag may coins kayo, no? Eto, ililipat natin dito, we're going to have 3x minus 2x, and yung positive 8, ililipat natin sa kabila, we're going to have 40 minus 8. So, matitira is x, sagot natin is 32. 1 plus 1 equals 3, alam kong mali, pero ikaw ang pinili ko. Wag ya, wag ako piliin mo ya. Iba na lang ya. Okay? Okay, sagot natin is 32, tama. Okay, magko-compute muna ako ha. Sa 2,100 na viewers, pag yung share ko kay TikTok ay 40%, magkano makikuha ko? So, dito, meron akong 400 plus 400 plus 20. Okay, pag nag-send kayo ng heart me na lahat, may kita akong 820 pesos. Okay? Kaya mag-send kayo ng heart me para makuha natin yung goal natin ya. Ay, 820! 840 pala. Guidance ka, teacher. 840 ya. So, mag-send kayo ng heart me or gift. Thank you so much agad. Sa 2,100, paldo. Paldo. Eto guys ha. Pipinin na lang ako sa viewers kung sino yung bida natin sa number 8. Sa number 8, sino gusto maging bida? Teo Carls, Teo Kuro. Thank you so much, pre. Sino gustong maging bida? Si Carls na lang. Okay, si Carls to guys. Eto si Carls. May sasakyan siya sa likod eh. Okay? Makinig kayo ha. Eto si Carls, may sasakyan siya sa likod. Kunwari sasakyan yan. Binivisualize ko lang guys para maintindihan yung question. Okay? Si Carls, nag-earn siya ng 950 pesos per day. Okay, paldo. Tignan nyo guys, so nag-gift kaya paldo siya. Tapos, yung 950 per day ha, tapos, nagdagdag siya, ay nagtrabaho siya ng 24 days. Magkano yung kinita niya? Eto muna pre, dito muna tayo mag-focus. 950 yung per day niya, tapos 24 days siya nagtrabaho. So, meaning nun, magkano yung naipon niya? Nakaipon siya ng, magkano yung naipon niya? 22,800 pesos. Okay. Yung 22,800 na to is eto yung kinita niya, pre. Bakit nga ba? Pansin nyo kasi, 950 per day ni Carls. Okay, si Carls to. Ayan siya. Tapos, 24 days siya nagtrabaho. Eh di kumita siya ng 22K. Pero, nasira yung sasakyan niya. Ito yung sasakyan niya, di ba? Ito yung sasakyan niya. Nasira, ya. Nasira. Ano yung pwedeng sira? Natanggal yung isang gulong, ya. Natanggal yung isang gulong. Gumasto siya ng 8,800 pesos ya. Meaning nun, ang natira na lang sa kanya is 14,000 pesos. Ya, wala kang future sa pagdodrawing. Alam ko. UFO? Hindi yan. Tignan yung may gulong UFO. May gulong ba yung UFO? Wait lang guys, ayusin ko ng drawing ko. Mga basher kayo eh. Ayan. Sasakyan na yan. Pagong yan. Bahay ni Patrick yan, kuya. Wag yan ya. Thank you, Jubilin. Parang isda. Sige. Okay, sa number 9 naman. Okay. Sa number 9 na question. Sa number 9 na question yan. Okay? The ratio of boys to girls, pag ratio kasi ya,
Kung ano yung mauunang classification, siya yung mauunang number. Yung boys natin is 5, and then yung girls natin is 7 niya. Okay? Tapos sabi dito, meron tayong 144 na estudyante. 144 na estudyante. Hindi sinabi kung lalaki, babae, bata o matanda to ha. Hindi sinabi kung anong race niya, kung anong gender. Sinabi lang 144 yung estudyante. Kaya what we're going to do is we're going to divide it. I-divide natin saan? Sa total neto. Ipa-plus mo yan pre. So 7 plus 5 is 12. 144 i-divide natin sa total neto. Ang magiging sagot natin is 12. Okay? Yung 12 na yan, we're going to multiply it sa value ng hinahanap. Pansin nyo, di ba girls, yung hinahanap? Girls? So, 7. So, 12 times 7 is 84, pre. So, this is letter C. Okay? Letter E, kasi may anak yung iba. Guys, walang sinabing anak, estudyante lang hinahanap. Okay? 84 lang yung babaeng estudyante. Labas tayo doon kung may anak. Yeah. Okay, sana yun para mag-enroll. Guys, pwede kayo mag-enroll ha. Sa Sunday guys, may 10 a.m. class, tapos 7 p.m. class ako. 30 slots each. Para saan? Para dito. Magkano? 50 pesos per session. Paano magpa-slot? Mag-enroll kayo, paano magpa-slot? Mag-PM kayo sa akin. Okay, mag-PM kayo sa akin yan. PM kayo sa akin, no? Paano maging masaya? Pag nag-enroll kayo, eto, okay, so. Ayan, happy. Siyempre, masaya ako yan. May pera ako yan eh. Pag nag-enroll kayo, happy. Ayan ya. Okay, 42 items pa tayo. Ang dami pa. Future artist. Saan magmi-meet? Sa Google. Legit. Guys, nandalala ko ba ako sa inyo? Hindi ako nandalala ko, guys. Eto guys ha, what we're going to do ulit is we're going to transpose. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo. Tapos mag-send kayo ng gift, heart me. F to F, ayoko. Di ba yan guys? 7x, yung positive 5x, pag nilipat natin sa kabila, it would become negative 5x pa rin. Okay? Ngayon, yung 20 na to, yung negative 12, ililipat din natin sa kabila, it would become positive 12. Okay? Kuya, ano ba yung ililipat palagi sa left o sa right? Depende sa babae, guys. Kasi babae palagi yung tama. Kung yung mga babae gusto nila pa left tayo. Kung pa right, edi pa right tayo. Okay? Depende sa babae yan. Okay? Joke lang. Guys, dito kasi, di ba positive siya? Pag nilipat mo sa kabilang side ng equal sign, magiging negative siya. Yan o. Yung negative, pag nilipat mo sa kabila, magiging positive siya. 7x minus 5x is 2x is equal to 32 ya. Dito, i-divide mo by 2 para matira si x. Ang x natin is 16. Ang dami. Ang dami naman, yeah. 16. Halimbawa ako yan. 16 daw? Hindi. 16 na x. Okay? Thank you, Michelle. Buti pa kayo, nag-gift. May rose. Paano mag-drawing ng rose? Thank you sa rose. Wait lang guys ha. Thank you sa roses ya. Thank you sa pusa. Mamaya na yung pusa. Do-drawing natin yan. Okay, sa number 11. Thank you, Lay. Thank you, Kuro. Sabi sa number 11, 40% daw ng isang number is 84. Okay? Kuya, sunflower. Hindi, rose yan. 40% daw ng isang number is 84. Ano yung 60% ng number na yun? Una, ang gagawin natin is hanapin natin ng n. Hanapin natin yung n ha. Paano hanapin yung n? Ganito lang yan. Okay? Eto kasi in decimal, it is equivalent sa 0.4 n is equal to 84 ya. Okay? Bakit naging 0.4? Kasi yun yung decimal niya. I-divide mo sa 0.4 para matitira yung n pre.
And then, what you're going to do is, i-move mo siya pa right. I-move mo pa right yung isang decimal place. And then, you're going to move one decimal place pa right din. You know, di ba nag-move tayo pa right? So, nag-move din tayo pa right sa taas. Di ba? So, eto, magdi-divide ka na. 840 divided by 4, our n would become, ilan na to? 210, pre. Okay? Ang number natin is High-Ant. Si High-Ant, guys, kaibigan natin si High-Ant. Tropa natin. Eto, di ba? Eto, nag-move tayo na isang decimal place dito, tapos isang decimal place din dito. Okay? Tapos naiwan tayo dito sa 840 divided by 4, 210 siya yan. Ngayon, ang problema natin ay na yung 60% neto. Ano yung 60%? Pwede dito yung himay-himay method para hindi na kayo mag-multiply. Okay? Paano yung himay-himay method ya? Di ba yung 60% ya is 6 na 10%? 6 na 10% yan, di ba? Paano kunin yung 10% neto? Di ba yung 10% yan is 21? So, 6 na 21. So, 21 times 6 is 126. So, it is letter C. 6 na 10% kasi yung 60%, pre. So, 126. Okay? Thank you guys sa mga nag-share tapos nagla-like ng live. Guys, thank you ha. Okay, eto kasi yung process. Di ba yung 60%, it is composed of 6 na 10%. Di ba 6 kasi na 10% yung 60%? Eto. 10%. Mano-mano na nga. 10%. 10%. 10%. 10%. Tinuturuan ko na nga kayo para madalian kayo. Pinapahirapan nyo pa ako. Ang 10% kasi ng 210 is 21, pre. So, 21 dito, 21 dito, 21 dito, 21, 21, tapos 21. Kailangan nyo lang ipag-plus sa lahat. Pag pinag-plus natin yan, 126. Kasi ito, ang total neto is 60% din niya. Hinimay lang natin. Okay? Hinimay lang natin niya. Okay. Ito naman yan. Kuya, nagbebenta ka ba lang? Hindi, guys. Sa number 12 naman, guys. Madali lang yung number 12, ha? Yung average daw ng 5 number is 36. Okay? Yung average ng 5 number is 36. So, kailangan nating makuha yung total. Okay? Kailangan nating makuha yung total, ha? Para makuha yung total, what we're going to do is we're going to multiply. Imo-multiply mo yung 5 numbers sa average nila na 36. Okay? So, 5 times 36 is ilan? 180, di ba? Okay. Ang ginawa lang natin, 5 numbers times 36, it is 180, di ba? Di ba? 180 yung total. Ngayon, ibabawas mo dito sa 180 pag pinag-plus mo lahat to. Okay? I-add mo lahat yan. 28 plus 34 plus 37 plus 41 yan. Okay? You're going to add 28 plus 34 plus 37 plus 41. Okay, ilan yung total neto pag pinag-plus? 28 plus 34 plus 37 plus 41. Di ko alam guys kung bakit may bots. 8, 12, 20, 22, 4, 2, 4, wait lang ha, 2, 4, na 7, 10, 14. Okay, ang total nila is 140. 140 Okay? So, dito, di ba, ang unang step na ginawa natin is 5 numbers times 36 para makuha yung total na 180. Ngayon, ibabawas natin sa 180 yung total ng apat na to, which is 140, di ba? So, ang pang fifth number natin is 40 lang, pre. It is letter C agad. Okay? Kinuha na lang natin yung total nila, guys. Okay? 5 numbers times 36, nakuha natin yung 180. Okay? Minus natin sa total ng lahat ng to. 28, 34, 37, at 41. Pag pinag-plus natin kasi lahat yan, 140 yung makukuha, di ba? So, yung total nila minus total neto, yun na agad yung sagot. 140, ay, 40 na agad yung sagot. Okay?
Anong ballpen na gamit niyo po? Guys, binigay lang ng girlfriend ko yung ballpen ko, guys. Kaya kung wala kayong partner, guys, mahirap maghanap ng ballpen na ganito. Okay? Mahirap, guys. Sorry, guys. Ganun lang talaga, ya. Guys, yung replay, ha. Mapapanood nyo dito yung replay. Okay, dito nyo mapapanood yung replay, ha. Kay Sir Arts. Ayan, o. Kanina kasi, nandito na nga sa baba, hindi nyo pa sinusubscribe. Subscribe nyo ako, ya. Okay, subscribe nyo ako. 4.6k dapat maging 5k yan, ha. Pag yan hindi naging 5k, di na magla-live. Guys, every replay every day, napopost dito. Every replay, napopost dito. Palagi, napopost yung replay. Okay? Tapos, yung worksheet guys, nandito. Ayan yung app, ito yung pangalan ko dun. Okay? Pwede nyo makita dyan, yung replay. Okay? Ayan o, nakikita nyo sa taas, di nyo naman pina-follow. Follow nyo ako, ya. So, number 13 naman guys, ang gagawin nyo is you're going to distribute 4. Okay? So, 4 times x is 4x, pre. And then, 4 times 2 is 8, pre. Is equal to 2 times x, it is 2x. And 2 times 14 is 28, pre. Okay? Now, you're going to combine like terms lang din. Okay? 4x, yung positive 2x, magiging negative 2x siya. Kasi ililipat mo. Okay? Yung is equal to 28, yung positive 18, pag nilipat niya sa kabila, it would become negative 8. Okay? Negative 8 ha? So, this one would become 2x is equal to 20. Ha? Divide both sides by 2, our x would become 10, pre. So, tama yung sagot. Ang init naman niya. Grabe naman init. Pwede pa to sa CSE? Oh, guys, pang CSE talaga to. Hello, Kel. What's up, pre? Okay, pre? Okay. Pag nilipat niya sa kabilang side ng equal sign, magiging negative siya. Okay? Eto ha. Eto muna. Sir, lagay mo basket mo. Thank you, who is Kel? Thank you, Kel. Wait lang guys, ilalagay ko lang yellow basket. Add products. Ang init. Wait lang guys ha. Wag na. Baka mag-lag. Wag na. Na-zoom out. Nakita nyo na yung paa ko. Ang labo tuloy ah. Paano ibalik? Hindi na naibalik. Wala na, malabo na. Tap mo yung screen, nag-heart me. Nag-heart. Pag tinatap ko yung screen, nag-heart. Ayan. Lumiwanag na yan. Top. Ayan. Yan. Okay. So, number 14, sabi, di ba? Yung merchant daw, binili niya yung item. Bili niya for 3,200 pesos. Okay? Tapos, mautak siya. Pinatungan niya ng 25%. Okay. Ano ba yung 25%? Di ba yung 25%, guys, it is 1/4 in fraction. Okay? Take note, ha? Yung 25% is 1/4 in fraction. Okay, yeah. Ngayon, sabi dito, yung 3,200, tumaas daw ng 1/4 neto. Ano ba yung 1/4 ng 3,200? Diba? Yung 1/4 ng 3,200 is 800 pesos. So, meaning nun, tumaas siya ng 800 pesos, pre. Yung 3,200 na yan, madadagdagan siya ng 800 pesos. So, magiging 4K siya. Pero, bakit siya naging 4K? Bakit siya naging 4K? Kasi nga, tumaas, ayan o, mark it up. So, meaning, tumaas yung presyo ng 25%. Tapos, after niya magtaas ng 25%, binabaan niya ng 10%. Okay? So, yung 4,000, bababa siya ng 10% yan. Bababa ng 10%. So, eto, ang 10% ng 4,000 is, di ba yung 4,000? Pag kukunin mo yung 10% yan, imumove mo na isang decimal place, tapos mag-add ka ng 0. Ayan yung 10% agad. So, 4,000 minus 400, ang sagot natin is
3,600 yan. It would be letter B. Okay, paano naging 1/4 yung 25%? Kasi yun yung equivalent niya into fraction. Pag kinonvert mo into fraction, ito siya. Okay, ayan siya. Magiging ganyan yung katumbas niya in fraction. So, our answer sa number 14 is 3,600. Okay, bakit mo binawas yung 400? Kasi nga discount. Okay, 800 lang ha, hindi hindi 8,000 niya, 800 lang. 800 lang. Ha? Di ba gano'n, guys? Sige. Ito kasi, di ba? 1/4 times 3,200. Ang process kasi dyan, ito lang oh. 3,2 divided by 4 times 1. 3,2 divided by 4 times 1 is 800. 3,200 divided by 4 is 800 times 1 is 800. Doon natin na po yung 800 ya. Okay? Okay? Okay, pre? Kasi guys, eto, naguguluhan siguro kayo sa fraction kasi ganyan lang kayo naka-encounter ng ganito. Sa fraction kasi guys, ay sa percentage, hindi porket tumaas ng 15% ay ng 25%, tapos bumaba ng 10%, automatically dapat tumaas ng 15%. Okay? Hindi pwedeng ganyan, okay? Hindi kasi ganyan sa fraction guys, sa percentage pala. Hindi porket tumaas yung value ng 25%, tapos bumaba siya ng 10%, automatically dapat 15% yung increase. Hindi pwede yun guys. Okay? Dapat sinosolve nyo as is. Okay? Sinosolve nyo dapat as is. Para hindi kayo malito. Baka kasi yung ginawa nyo is 25% minus 10%, so 15% nakuha nyo, diba? Mali yan guys. Hindi yan ginagawa pag percentage. Hindi pwedeng ganyan. Okay? Hindi pwedeng ganyan, pre ha? Nakakalito yan. Dapat sinosolve niyan siya. Okay. Sa number 15 naman, pre. Sa number, pwede naman pa decimal. Yes, pwede naman. Multiply mo lang ng 1.25. Eto, pag pinultiply mo ng 1.25, 4,000 yung makukuha mo. May 10% discount pa, diba? So, naguluhan ka din. Pwede rin. Guys, wag na kayo mag-away kasi nga, may iba't ibang paraan tayo sa pagsosolve. Okay? May iba't ibang paraan tayo sa pagsosolve. Kung ano yung madali sa inyo, baka hindi madali sa iba. Kung ano yung madali sa iba, baka hindi madali sa inyo. Diba? Okay. Guys, bakit hindi ko shortcut? Kasi nga, step by step process yung pinangsosolve ko. Kasi halos lahat ng nanonood sa akin, hindi gamay yung math. Okay? Okay, baka kasi hindi nila gamay yung math, kaya pinapatali ko na yung buhay. Okay? Sa number 15 naman guys, sabi, yung train daw, ang speed niya is 90 kilometers per hour. Ayoko nang go. Okay? Yung speed daw ng train natin is 90 kilometers per hour. Okay? Tapos, how far will it travel in 2 hours and 40 minutes daw? Okay? How far will it travel? Pag how far, pre, distance ang hinahanap. Pag distance ang hinahanap, it is always speed multiplied by time, pre. Ngayon, ang problema natin sa time, kasi nga 2 hours and 40 minutes. Diba? Ang time natin is 2 hours and 40 minutes, pre. Ang problema natin, kailangan nating maging decimal yung 40 minutes. Diba guys, take note ha, dito makinig kayo, pre. Kasi baka malito ulit kayo. Diba guys, sa isang oras, meron tayong 60 minutes. Okay? Sa isang oras, meron tayong 60 minutes, pre, diba? Sa isang oras, may 60 minutes tayo. So, dito, ang tanong is 40 minutes lang. 2 hours and 40 minutes. So, ang gagawin mo dito is gagawin mo 40 over 60. In short, pag nilowest term natin yan, it would become 2/3, pre. Or, pag 2/3, it is 0.667, pre. Okay? Paano naging 0.667? Kasi nga, yung 2 yung magiging nasa loob, yung 3 yung magiging nasa labas pag dinivide mo. Ganyan yung kakalabasan natin. Pag sinolve mo yan ng division, ito yung makukuha mo din. Okay? Okay. So, dito, sa time natin, it is 2.67 na lang. Okay? 2.67 hours, pre. Diba distance yung hinahanap? Pag distance, guys, it is speed natin na 90
imumultiply natin sa time na 2.67. So, magiging sagot natin it is 250. Approximately guys close to 250. Pero i-round nyo na lang. 250 ba? 250 ba or mali ako ng approximation? Approximation ko? Tama? O mali? Tama, 240? Okay, 240. Nakikinig lang tayo sa inyo ya. Okay? Close to 240. Siyempre, nakikinig ako sa inyo ya kasi tinatamad ako mag-times. Guidance kayo ya? Ang answer kasi natin, pag pinag-times natin yan, is 240.3. Closest is 240. Okay mga pre, hanggang number 42 pa to, kaya mag-follow na kayo. Guys, mag-follow na kayo, tapos mag-enroll kayo sa akin ya. Sa Sunday guys, may 2 session ha. Sana yan? Eto, sa Sunday, may 2 session. May 10 a.m. tapos 7 p.m. 30 slots each lang, okay? 30 slots each lang. Kaya magpa-reserve na kayo kasi pag naubusan kayo ng slot, next week na naman ya. Sorry next week na naman pag naubusan ka ng slot. Paano magpa-slot? Mag-DM ka lang sa akin, ito yung bayad per session. 50 lang per session. Saan ka makakita niyan? 50 per session? Mura, di ba? Thank you, Da Vinci. Thank you, pre. Ayun lang guys, nakita nyo naman yung price, nakasulat. Ano subject? Math lang guys. Math lang tinuturo ko. Guys, 2 hours per session yun 2 hours. So number 16 naman tayo, pre. Okay, yung replay guys, para hindi kayo nagpapaulit ng number, dito nyo mapapanood. Okay, subscribe nyo na. Dito Dito yung replay para hindi na kayo magpaulit ng question. Andito live replay recordings on Sir Ark sa Red App. Tapos, yung worksheet guys, naka-post na libre lang. I-check nyo lang yung page na to. Libre lang yung worksheet, naka-post na dito yung page. Ay, naka-post na dito. Okay, you can check it out. Kaya nga nilagay ko dyan, diba? Para may silbi. Sa number 16 guys, what you're going to do is combine like terms lang. You're just going to combine like terms, pre. Okay? Yung 2x, babawasan natin ng x. Kasi yung positive dito sa kabila is negative na siya. Okay? 34, yung positive dito sa kabila, it would become negative 15, pre. Okay, pre? So, dito, 2x minus x, it is 2x minus x, it is x na lang siya. Bakit x na lang? Kasi nga may 1 dito. Hindi lang sinusulat yung 1 ya. Okay? 34 minus 15 is 19. So, our x would become 19. Okay? Okay. Kaya nga guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo para matuwa naman ako. Kasi guys, ngayon ganito pa lang ako, hindi ko nagpa-follow guys. Hindi pa natutuwa yan guys. Kasi hindi kayo nagpa-follow, hindi kayo nag-send ng gifts, tapos nagla-like. Ayan, thank you Azel. Ayan na guys, natutuwa na siya. Natuwa na yan guys, may nag-heart me na. Okay, thank you guys sa mga nag-follow. Natuwa na guys nakangiti. Thank you Jillian. Kyle, thank you Ace. Thank you so much mga pre. Okay. Thank you, Bilin. Sa number 17 naman tayo. Guys, makinig kayo dito kasi medyo nakakagulo to. Thank you, Da Vinci. Thank you so much, pre. Thank you, Lucky. Eto guys 5/8 daw ng isang number, 5/8 ng isang number is 20 less than the number itself. 5/8 ng isang number is 20 minus yung number itself. Okay, ya? Okay. Wait lang parang nalilito ako Wait lang Tama ba ako? 5/8 ng number is equal to 20 less than the number itself. Pag nilipat natin dito, magiging positive. Magiging 1/5/8. So, doon magiging 13/8 siya. Pag binaliktad ko, it is 8/13. So, 160 or 260 divided by 8. 260 divided by 8 is 40 plus. 48? Mali ba tong question na to?
5/8 ng isang number is 20 less than the number itself. Try nga natin yung trial and error. Let's try the trial and error method, guys. Okay. Dito, ito-try natin yung trial and error method. Okay. Ang gagawin natin is, we're going to substitute. Okay, we're going to substitute. Baliktad. Baliktad. Palagi mo muna yung variable sa number. Okay, we're going to substitute. Ngayon, itatry natin i-substitute yung mga numbers dito kung magiging equal ba silang dalawa. Okay? Dito, itry natin yung 48. So, 5/8 multiplied by 48 is equal to 48 minus 20. Okay, pag trial and error method kasi pre, you're going to substitute and by these values lang. Okay, let's try pre. Okay, eto may nakasolve na eto siya nakasolve na. Let's try muna yung iba kasi ituturo natin yung trial and error method. Okay, dito guys, you're going to divide muna ha. 48 divided by 8 times 5. 48 divided by 8 times 5 tayo ha. 48 divided by 8 times 5 is 30 is equal to 28. So, hindi equal yung sagot natin niya. Saan nang galing yung 48? Sa choices niya kasi we're doing trial and error method. Okay? Pinapalitan natin yung n gamit yung mga values natin dito. Okay? Sa 48, hindi siya applicable. Sa 52 naman, try natin yung 52. 60, we're going to try 60 ba? 60, 300. Wala. May decimal. Hindi pwede tong question na to. Invalid. Hindi equal yung sagot. Guys, this is invalid. Ito yung tamang sagot, okay? Sa addition. 53.33. Tama. Mali lang yung question kaya mahirap. Okay, we're going to proceed na. Okay? So, number 18, guys. Sa number 18, sabi, a project can be finished by 12 workers. Ewan ko guys, bakit may mga bot? Diba? Sabi dito, yung 12 workers daw, they can finish the job in 15 days. Ang tanong, pag 20 na yung gumawa, gaano katagal matatapos? Hindi mo na nga dapat ginawa, pinagmamalaki mo pa. Ilang araw bago matapos? Take note ha, 12 na katao, natapos nila in 15 days. Tapos, in 20 workers naman, gaano katagal nila gagawin? Ang gagawin nyo lang dyan is so easy. It's very easy lang guys. What you're going to do is you're going to multiply. Okay? Yung 12 na tao, imumultiply mo sa 15 days, i-divide mo kung ilan yung gagawa ngayon. Di ba 20 yung gagawa? So, 12 times 15 is 180 divided by 20. 9 ang sagot. Okay? Okay? Siyempre, okay, ito lang yung common sense na niya. Ito lang natin isipin. Pag mas marami yung tao, syempre, bababa yung oras. Diba? Kung mas maraming gagawa, bababa yung oras. Kasi mas maraming magtutulong. Maliban na lang kung tamad yung sinali. Baka tatagal pa. Malay nyo, pag yung sinaling dalawa, magkaaway pala. Di tumagal yung trabaho. Diba? Kung yung 12 na tao, matatapos nila in 15 days, pag 20 na yung tao, di bababa. Di ba? So, what you're going to do lang is, 12 times 15, i-divide mo sa 20. Okay? Kasi kung mas madaming tao, mas madaming gagawa. Ayan lang yung gagawin nyo. Parehas din naman yung sagot. Guys, pwede rin yung ratio na 12:15 is equal to 20:2. And pwede rin yung ratio na ganyan. Nasa sa inyo, pre. Guys, nasa sa inyo yung pagsasolve nyo kasi may iba't ibang way tayo ng pagsasolve. Kasi kung ano yung madali sa akin, baka yun yung mahirap sa inyo. Kung ano yung mahirap sa akin, edi yun yung mas madali sa inyo. Baka ganun. Okay? Tama guys, tama. Si Judas, tama pre. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo pre. Thank you so much pre. Guys, wag mo spam Judas. Tama na yan pre. Yan, ano iniinom mo? Coke, yeah. Guys, mag-send ka ng gift. Pambili ko Coke. Thank you so much. 6 times x is 6x minus 6 times 2
is 12. Is equal to 4 times x is 4x and 4 times 7 is 28. Parang dinidistribute lang natin yung 6 sa loob. Ayan, dinidistribute ka lang. Tapos, you're going to combine like terms. Hello, hi guys. Eto, ililipat natin dito, magiging negative siya, di ba? So, 6x minus 4x is equal to yung positive 12 nilipat natin sa kabila ay negative 12 pag nilipat natin sa kabila, it would become 12. Okay? 6x minus 4x is 2x and 28 plus 12 is 40. Kaya, yung negative, pag nilagay natin sa kabila, it will become positive. Paano naging 28? 4 times 7 is 28. Kaya? So, divide mo na lang by 2. Our x would become 20. So, letter C ya. 20, letter C. Tama. Ang ginawa lang natin, i-distribute. 6 times x is 6x, 6 times 2 is 12. 4 times x, 4x, 4 times 7 is 28. Ulitin mo nga lahat. Ayoko. Ang dami niyan yung. Sa number 20 naman niya. Sabi dito, a salary of 28,000 pesos was increased by 15%. Himay-himay method ulit gagawin natin ha. Himay-himay method ulit. Hihimayin natin. Yung 15%, may 10% yan, tapos 5%. Okay? Foil method. Himay, hindi foil. Okay? Yung 15% kasi, it is composed of 10% and 5%, di ba? Yung 10% ng 28,000 is mag-move ka lang ng isang decimal place. Okay, ayan na agad yung 10% niya. Ang 10% niya is 2,800. Yeah, paano yung 5%? Paano yung 5% niya? Kalahati lang. Kalahati ng 2,800 is 1,400. So, ilan yung nadagdag? 4,200 yan. Bakit idadagdag? Kasi nga, increase. Increase, pre. So, kung 28K dati yung sweldo niya, madadagdagan ng 4,200. Magiging 32,200. Okay? Okay? Mas madali kasi pag ganito, himay-himay method. Okay? Pag hinihimay nyo, mas madali. Pakiulit. Diba yung 15%? May 10% tapos 5% yan. Hinihimay lang natin. Yung 10% saan nang galing? Dito. Ang 10% yan, mag-move ka lang ng isang decimal place, lagay mo ang tuldok. So, 10% niya is 2,800. Ang 5% is kalahati ng 10%, di ba? So, hinati mo lang. Pag pinag-plus mo yan, ayan na siya. Eto, yung sweldo niya dati, madadagdagan kasi increased ng eto. So, 32,200 na. Okay? Thank you, Chrysanthemum. Thank you, walang pangalan. What if 18%? Guys, pag ganyan na, you can multiply naman, di ba? Halimbawa sana, 1,000 times 18%. 1,000 times 0.18. So, this one would become 180. Magta-times kayo, guys. Huwag tamad palagi. Guys, huwag kayo tinatamad palagi. Hindi applicable sa lahat yung himay-himay method. Applicable lang yan pag madali yung number. Okay, tayo, Tanya. Guys, huwag kayo tamad, ha? Guys, pag tinatamad kayo, hindi na ako magtuturo. Tama na. Hindi na ako tuturo ya. Tama na ha. Huwag kayo tinatamad. Huwag kayo tinatamad, guys. Kuya. Ay, oo nga guys. Ba, kasi ganyan kasi siguro kayo. Thank you, Donita Pilapil. Okay. Okay, dito. Sabi ha. Sa age problem kasi, kung sino yung mas bata, siya yung magiging X. Dito, yung anak niya yung mas bata. Diba? Diba mas bata yung anak niya? Diba? Diba mas bata yung anak niya sa tatay niya? Diba? So, dito, yung son natin X, yung tatay is 5 times na mas matanda sa anak niya. Kaya 5X. Makinig kayo ha? Sos. Makinig kayo. Hindi kasi kayo nakikinig eh.
Ano? Di kasi nakikinig. Ikaw nagata ka, ha? Di ka nakikinig. Joke lang yan. Okay, sabi dito, in 15 years daw, di ba? So, ilalagay dito is plus 15. Gagawa lang kayo ng table. Yung x na yan, lalagyan mo ng plus 15. Tapos yung x na yan, yung 5x na yan, lalagyan mo din ng plus 15. Okay, pre? Okay? And then, what you're going to do, pre, is kung ano man yung statement dito, i-multiply mo siya sa age ng bata. Okay? Magiging ganito yan. 5x plus 15 is equal to twice x plus 15. Okay? Okay ha? Okay ha? Yung twice, pre, i-multiply mo palagi sa age ng mas bata. Pre? Ngayon, magiging 5x plus 15 is equal to 2 times x. 2x plus 2 times 15 is 30. And then, you're going to combine like terms. Ililipat mo to dito, ililipat mo to dito sa kabila. Dito it would become 5x minus 2x is equal to 30. Yung positive 15 sa kabila, negative 15 na siya. So, 3x is equal to 15. You just need to divide both sides by 3. Our x is 5 years old. Okay? 5 years old yung anak. Yeah. 5 years old yung anak, pre. So, si tatay, 5 times 5. Kasi 5 beses na mas matanda si tatay kesa kay anak. So, 25 siya. Okay? It is letter B. 40. Ang tanda naman niya. Yeah, ang tanda niya naman. Hindi pa siya 40. Matanda siya kasi father ngayon, now. Okay? Ang ginawa mo, 5 times na mas matanda, 5 times na mas matanda si tatay kesa kay anak. Bakit may plus 15? Kasi nga, in 15 years. Okay, bakit may plus 15? Bakit hindi natin kinuha to? Kasi nga, from the word itself na in 15 years pa siya. Okay, sa future pa siya. Okay? Ang tinatanong sa atin is ngayon, napapansin nyo tong plus 15 dito? Kaya nilagyan natin ng plus 15 yan kasi nga, makikita natin dyan na in 15 years pa yan. Okay, pre? Ito yung age nila ngayon, oh. Ito yung age nila ngayon, ya, oh. Kaya nga may plus 15 yan. Ang laki, oh. Di nakita, ya. Baka nag-ulti si Hellcourt. Baka ganito nangyari, oh. Nag-ulti si Hellcourt, ya, oh. Nawala. Diba? Ganun yun. Guys, sa mga gusto ng replay, mapapanood nyo dito, ha? Dito nyo mapapanood yung replay. Para hindi nyo paulit ng paulit, napapagod na ako. 42 items pa to. Guys, mag-follow kayo, tapos mag-send kayo ng gift para matuwa ako sa inyo. Nai-stress na ako, guys. Kasi, kanina pa ako nagtuturo. Hindi nagpa-follow, hindi din nag-gift. Thank you, pre. Yun, may nauto tayo, guys. Dalawa. Thank you, May. Thank you, Leah. Dito, guys, ang gagawin natin is we're going to... Uy, paldo. May pambili na ako ng... Wait lang, guys, ha. Magdodrawing lang ako. Eto, guys. Yan. Bibili ako sa tindahan, guys. Tindahan. Tindahan ni Aling Bebang. Si Bebang. Ito siya. Chismo sa hindi si Aling Bebang. Okay, may ngayon. Ito siya. May hawak siyang Coke. Ito siya. Ayan, guys, bibili natin yung Coke. Thank you, guys. Makipambili na ako ng Coke. Dito sa number 22, ang gagawin mo is you're going to combine like terms. Okay? Eto, ililipat natin dito, magiging negative na siya. 8x minus 5x is equal to 51. Yung positive 12, pag nilipat natin sa kabila, it would become negative 12. Okay? Magpapalit lang yung sign niya. Yung positive magiging negative, yung positive magiging negative. Okay? Dito, it would become 3x is equal to 39 niya. Divide mo lang both sides by 3. Matitira is x. Ang x natin is 13. Thank you, Cha!
Okay? 13. Combine ni like terms. Oh, wala na. Ito sabi dito. Ito sabi dito sa tanong. 35% daw ng isang number is 70. Tapos, ang tinatanong, ano yung 55% ng isang number? Thank you, Lalazy. Thank you. Dito, kailangan natin makuha yung number muna. Left-handed ka po pala. Hindi, guys. Right-handed ako, guys. Ambidextrous. Okay? I'm a dextrose, guys. Dito, guys, i-divide natin siya both sides by 35%. Okay? I-divide natin siya both sides by 35%. Pero, take note, guys, pag nagdi-divide kayo ng percentage, you're going to multiply it pa sa 100. Okay? Okay, you're going to multiply it pa sa 100. Para hindi na kayo magdi-divide ng decimal siya, i-divide nyo na lang into percentage. Tapos, i-multiply nyo sa 100. Okay? Cancel out. Cancel out. Our number would become 70 divided by 35 is 2 times 100 is 200. Okay? 200 na yung sagot niya. Hindi pa pala. Kasi dito pa lang yan, 200 yung number. Ang tinatanong is 55% neto. Ano ba yung 55% niyan niya? Dito, yung 200, imumultiply mo siya into 0.55. 0.55. Kasi yung 0.55 is 55%. Obvious ba? Diba? Dito, 200 times 0.55, it is 110.00 or 110. 110. Hindi, guys. Ito yung tindahan na pagbibilan ko mamaya. Ay bukas. Ng Coke. Anong ballpen ko, sir? Guys, hindi kayo makakabili na ito pag wala kayo mga partner. Kasi guys, yung mga ballpen ko, guys, ini-sponsor ng girlfriend ko, guys. Kaya, kawawa naman kayo. Baka hindi kayo makabili. Sorry, guys. Eto lang ako, guys. Mabait. Tapos, may nag-aalaga. Thank you, guys. Sorry, guys. Eto lang ako, guys, ha. Doon ako lamang. Magaling na nga sa math. May girlfriend pa ako, ya. Kayo, wala. Nakikinig lang, kaya hindi nyo maintindihan. Sa number 24. Sabi sa number 24, yung bus daw, nag-travel ng 420 kilometers. Yan, layo! Ang layo, pag nandito ka, dito ka pupunta, Ito yung finish line. Ito yung, hindi, bus pala, hindi tao. Bus. Patay, paano i-draw yung bus? Ayan yung bus niya. Wait lang, guys, nagdi-discard ako. Okay. Ayan na. Ayan yung bus niya. Ayan na, bus. Yung bus, andito siya nagsimula sa point A. Pupunta ngayon siya sa point B. Ang layo niyan is 420 kilometers. Okay. Tapos, trinavel niya to papunta dito ng 6 hours. So, i-divide mo yan by 6 hours. Okay, yeah. So, dito, anong speed ng bus? 70 kilometers per hour, yeah. Okay. Kung 70 kilometers per hour yung takbo niya, gaano kalayo matatakbo niya in 8 hours? Hindi pala tatakbo, aandar. Kasi mapapag. Okay. Gaano kalayo yung aandarin niya in 8 hours? Gagawin niya lang, yung 70 na yan, imumultiply niya sa 8. Sagot natin, 560. Okay, hindi siya maglalakad. Okay? Ngayon, sagot niyo 560. Nag-divide lang muna tayo, ha. Ito, divide dito, nakuha mo 70. 70 times 8 is 560. Okay? Guys, madami pong item to, guys. Hanggang number 42 pa to. Ano gagawin ko, guys?
Bakit 420 divide? Hindi guys ha. Wag 8. Dito nyo i-divide kasi yun yung kapartner niya. Eto, wag nyo itatawid dito. Tignan nyo guys, oh, pag eto, kinuha nyo dito, malapit, so pwede. Pag eto kasi, malayo na siya dito. Tignan mo, kung malapit siya dito, may sense. Pag eto, dinivide mo dito, malayo na, nonsense. Okay? Tignan mo yung question niya. So, dito muna sa magkatabi. Kasi eto, pag dinivide mo dito, malayo na masyado. Tinawid niya na to. Tinawid niya na yan. Eto lang yung tinawid. Kaya dito mo i-divide, di ba? Reading comprehension. Tama. Okay? Tama. Good job, pre. Dito, you're going to anong tawag nun? I-distribute mo. 3 times x is 3x. Plus 3 times 8 is 24. Is equal to 2 times x is 2x plus 2 times 20 is 40. Dinidistribute ko lang ngayon. Binibigay ko lang siya sa lahat. Okay? Ngayon, ang gagawin mo dito is you're going to combine like terms ulit. Wala yung sinasabi, combine yung like terms. 3x, yung positive 2x, pag nilipat natin, magiging negative 2x. Is equal to 40, yung positive 24, pag nilipat natin, negative 24 na yan siya. So, ngayon, ang x natin would become 16, pre. Good job, pre. Sino mga nag-follow? Guys, 1K followers. Thank you guys, nag-1K nag-follow sa akin. Basic lang yan eh. Ba't may basic bang mahirap yan? Thank you guys sa mga nag-gift. May pang-cook na ako bukas. Happy na kaya. Ay, sana yung isang phone ko ya. Ito lang yan. Nawawala. Guys, dito nyo mapapanood yung replay ha. Saglit lang guys, ipapakita ko kung saan nyo mapapanood yung replay. Yung replay kasi ha, mapapanood nyo dito yung replay. Okay? Dito nyo mapapanood yung replay. Kaya subscribe nyo na ako guys, kasi hindi naman kayo nagsusubscribe oh. 4.7k pa lang oh. Di ka nag... Like terms. Hindi like. Hindi like guys ha. Like terms. Magkaparehas na terms. Hindi like. Okay? So, number 26 guys, ito ratio. Sa ratio guys, ganito lang ha. The ratio of A to B to C daw. Okay? A, B, C. Yung ratio kasi, kung ano yung maunang classification sa kanya ng number, si A is 2, si B is 3, and si C is 5. Okay? Yung total daw nila or kabuuan is 300, di ba? Yung kabuuan nilang lahat is 300. Ngayon, anong gagawin natin? Ang unang step na gagawin mo is you're going to add. Ipagpa-plus mo lahat yan. Okay? 2 plus 3 plus 5 is 10 yan. Okay? Okay. Saan ang galing yung 10? Pinag-plus mo lang lahat yan. Ito yung makukuha mo. 300 divided by 10 is 30 yan. Yung 30 na yan niya, i-multiply mo siya sa value ng hinahanap, which is C, di ba? Ayan o. So, 30 times 5, ang sagot is 150. So, letter C yan. Ikaw. Tama. Okay? Two-third of a number is 16 more than 1/3 of the same number. So, 1/3 times 16 times 3, 48. 48 ang sagot dito. So, anong sagot sa number 27? Letter C. Saan ang galing ang 300 sa question, pre? 48 ang sagot dito. Na-mental ko na eh. Yes, gumagana na utak ko guys. Naka-warm up na. Na-warm up na yan. Dito sa number 27 ha, 2/3 daw ng isang number is 16 more than 1/3 the same number. Okay? 2/3 ng isang number is 16 more than 1/3 ng the same number. So, what you're going to do is, you're going to combine the like terms ulit. Okay? Huwag kayo malilito ha. 2/3 number, yung positive 1/3 sa kabila is negative 1/3 number, is equal to 16 niya. Nilipat ko lang yan ha. Huwag niyo mainip. Ay, huwag kayong malilito. Nilipat ko lang yan dito. So, 2/3 minus 1/3 is 1/3 number
is equal to 16 yan. And, ang gagawin mo lang dito, pag ganyan, may fraction dito, tas may whole number dito, is imumultiply mo lang both sides ng kabaliktaran nito. Kabaliktaran, babaliktarin mo lang. 3 over 1. 3 over 1. So, cancel out, or number would become 16 times 3, 48 yan. Okay, para naging 16, ayan o, di ba? Guys, basahin niyo yung question. Sabi kasi sa question, di ba? 2/3 ng isang number is, ang 2/3 daw ng isang number ay 16 na mas marami, or 16 plus 1/3 ng parehas na number. 16 plus 1/3 the same number. Yung 1/3 dito nilipat natin sa kabila. Bakit? Bakit natin nilipat? Kasi nga parehas silang may n, oh. Ayan. So, pag pinag-minus natin yan, 1/3 yung matitira, di ba? Tapos, kung ganyan yung matitira, ang gagawin mo is, kunin mo yung kabaliktaran nito. Binaliktad ko, di ba? So, minansel ko, matitira si number. 16 times 3 is 48. Yes, guys, pang CSE. Guys, magpo-plug ulit ako, ha. Guys, sa Sunday, sa Sunday kasi, guys, may 2 sessions kasi ako ng Sunday, guys. Okay, may 2 sessions. May 10 a.m. session, tsaka may 7 p.m. session. Ang slot lang per session is 30. Kaya limited, sobrang limited lang ng slots. May mga nauubusan pa nga eh. Okay, kaya hindi ko na-admit yung mga nauubusan. Kaya ngayon pa lang, pwede na kayo magpa-reserve ng slot nyo. Paano magpa-reserve ya? You can DM me, guys. Ito yung payment natin per enrollee. Okay? Per person, 50 pesos per session. Okay, pwede na kayo mag-enroll para happy na ako. Happy, guys. You know, paldo, ngiti. Pag may mag-enroll. 50 pesos per session lang, guys. Hindi ko pinapost yung session ko sa RedUp, guys. Exclusive lang yun, guys. Kung ano yung dinidiscuss ko dito na shortcuts and techniques, sa kanilang lang yun. Sila lang nakakita. And nakakaintindi. Siyempre, tinuro ko eh. Okay, mag-enroll na kayo sa akin. Thank you so much. Guys, hanggang number 42 pa to ah. So, meron pa tayong 15 items. How to enroll? Mag-DM lang kayo sa akin kasi paunahan na lang kayo ya. Guys, sorry guys ha, pag naubusan kayo ng slot, sorry agad pre. Kasi sobrang limited ng slots ko. Anong ginagawa sa session? Nagtuturo ako. Yeah. Yun, ganun yun ya. Okay? Puro math lang yun ya. Okay, thank you, Billion. Thank you so much sa mga nag-gifts, pre. Thank you so much. I appreciate you, guys. Eto, guys, we're going to combine like terms pa rin. Pansinin nyo, guys, ha. 9x, yung positive dito sa kabila is negative 6x siya. Okay? Yung negative dito sa kabila is positive na siya. Ilang hours? 2 hours yun, guys. 2 hours. Paano mag-join? You can just DM me, guys. Mamaya ko i-send yung anong tawag nun? Yung parang instructions. 9x minus 3x is 3x. And 30 plus 18 is 48. Divide both sides by 3. Our x would become 16. Yes, guys, may mga ganitong questions sa CSE. Madaming pamigay na questions, guys. Hindi lahat ng problems dun mahirap. Maraming pamigay. Kaya nga dinidiscuss ko yung mga basics, guys, eh. Kasi halos lahat. Mga pamigay na basics lang yung kailangan nyo. Hindi nyo kailangan matuto ng mga algebra na mahihirap, mga trigonometry. Walang ganun ya, madadali lang. Madadali lang yan, okay? Sa number 29 naman tayo, sabi dito, 'di ba? A tank contains 1,800 liters. Okay? If 35%, so dito natin kukunin yung 35% ha. If 35% neto is nagamit, tapos nagdagdag tayo ng 150 liters after nating magamit, ilan pa yung natira sa tangke? Ilan pa yung natira? Ilan pa natira? Kukunin natin 35% neto. Paano kunin? 1,800 divided by 35 times 100. Ganun lang. Ang 35% neto is, i-divide mo lang to times 100. Okay? Pag na-divide mo to, ang magiging sagot mo is 1,170 liters. Tama ba ako ng process? Check ko nga. Saan yung calculator ko? Calculator muna ako sa pagod na utak ko.
Bukas, di na ako mag-calculator. Bagong person na ako bukas. 1,800 divided by 35. Ah! Hindi pala pwede to. Hindi pwede to. Nakakalito yan. Ang gagawin nyo na lang guys is 1,800 times 0.35 yan. Okay? Kasi in decimal, ito siya. Paano mag-decimal lang ganito? Paano mag-multiply ng decimal? Ganito ya. Ito yung secret. Ito yung secret guys. Ha? Secret lang natin paano mag-multiply ng decimal. Kung may extra na 0 dito, ilan ba yung extra zeros? Di ba may dalawang extra na 0? Pag may dalawang extra na 0 yan, you're just going to tanggalin mo. In exchange, di ba dalawa yung tinanggal mong 0? Magiging whole number din to. Okay? Okay pre? Pag tinanggal mo yung dalawang 0, magiging whole number to. Magiging 18 times 35 na lang to. Pag pinag-times mo yan, it would be 1,170 yung magiging sagot. Tapos, syempre, idadagdag mo yung 150 liters na dinagdag. Ang magiging sagot na natin ngayon is 1,320. Okay? Ulit ha. Tatanggalin mo yung dalawang 0. Ang kapalit nun is magiging whole number na siya. Yan ang naging whole number siya. Diba? Wala nang 0, whole number na. Tinimes mo lang. Okay. Ba't tatanggalin? Para maging whole number to. Kasi para hindi na kayo magganto. 1,800 times 0.35. Hindi na kayo magaganyan ya. Pag tinanggal nyo kasi yung 0, tapos yung decimal place neto, ang matitira na lang is 18 times 35. Mas madali na yan ya. Diba? Ito times mo lang. 18 times 35 is ilan? Alilito na ako. 630 muna. Wait nga. Guys, nalilito na ako guys. Tulong. Guys, tulungan nyo guys. Nalilito na ako guys. Okay. Ulit. Saan yung scratch ko? Ulit. Nalilito na ako guys. Okay, diba? Ulit. Ulit. Sinortcut ko eh. Diba? Yung katangke daw, 1,800 liters yung laman. Tapos, ginamit yung 35% niya. 35% ng tangke yung ginamit. So, ang ginawa natin is 1,800 minultiply natin sa 0.35. Okay? Bakit 0.35? Kasi nga, eto siya. In decimal. Okay? Ngayon, pag pinag-multiply mo kasi yan, ito kasi yung shortcut niya. Okay? Tanggalin mo yung dalawang zeros. In exchange, matatanggal yung dalawang decimal places. So, this one would become 18 times 35 yeah. So, dito ang sagot natin is 630. Take note guys yung 35% kanina, di ba, is nagamit. Di ba? Nagamit natin yung 35% kanina, di ba? So, eto, yung 1,800 na kabuuan, babawasan natin ng 630 liters. So, magkakaroon tayo ng 1,170 na lang. Yung 1,170 na yan, madadagdagan ng 150 liters kasi sinabi sa question na dinagdagan ng 150. Okay? 1,170 plus 150, it is 1,320. Okay, ayun yung tamang process. Mali kasi yung unang process ko. Nalito ako guys. Okay? Okay, sa number 30 naman tayo. Ito madali na lang. Madali na lang to. Focus na ako guys. Promise, naka-focus na. Focus. Dalawa yung 0 na tinanggal guys. Kasi nga may dalawang decimal place. Okay? Sa number 30, yung average daw ng anim na number is 42. Kung andito pa kayo kanina, diba? Kung andito pa kayo hanggang kanina, alam niya na to. Ito yung number of items, ito yung average. Kailangan nyo siyang i-multiply guys. Okay? Para makuha niyo yung total. Okay? Para makuha niyo yung total. Eto, 6 times 42 is ilan? 12 carry 1, 252, diba? Diba, pag pinag-multiply mo to, dito, makukuha mo yung total na 252. Ngayon, what you're going to do is, you're gonna subtract. Ano ibabawas mo, pre? Ibabawas mo yung total netong 5 na to. Okay? 252 na total, ima-minus mo yung numbers na yan.
So, 38 plus 48 plus 41 plus 44 plus 46. Ilan yung total neto, guys? Eto plus eto plus eto plus eto plus eto. Ilan yung total? Ilan? 204, di ba? Gumagana talaga utak ko, guys. Eto plus eto is 73 114 158 tapos 204. Tama. So, eto, and minus this one, ang magiging sagot natin is 48. Okay? Pag ganito yung problem, guys, pag may hinahanap na isang number, ang gagawin mo lang is kunin mo muna yung total. Okay? You're gonna get the total. Paano yung total? 6 numbers times average na 42. Ayan o. 252 yung total. Minus 204. Okay? Guys, eto maling process to ha. Pag magdi-divide lang pala yan, mali yan. Okay. Total niya muna, number of items times average total niya. Ima-minus mo yung total lahat ng given. Plus, 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 plus. Minus mo, ito makukuha. Okay. Number 31. I guess malapit na sa katotohanan. Ay, sakon. Thank you, Lord. Malapit na tayo, Lord. Thank you. Dito, guys, 5 times x is 5x. Minus 5 times 1 is 5, pre. 3 times x is 3x, and 3 times 11 is 33. Same process as before, pre. We're going to combine like terms, ha? 5x, yung positive dito sa kabilang side ng equal sign, it is negative na. And then, 33, yung negative dito sa kabilang side ng equal sign, it is positive. 5. Okay? 5x minus 3x is 2x, and 33 plus 5 is 38, pre. Okay? Okay. Now, divide both sides by 2, our x would become 19, pre. Okay? Present, ma'am. Guys, lalaki ako, guys. Hindi ako, ma'am, guys. Sir. Pre. Ayaw, pre. Guys, present, pre. Comment nga kayo, guys. I-share nyo live, share. Tapos, comment kayo ng present. Hindi, sir. Pre. Kasi pare nyo ako dito. Pre. Pre. Pre, ang tawag nyo dapat, pre. Hindi, sir. Tapos, mag-gift kayo ng rosas. The rose. Hindi ko alam mag-drawing ng rose, pero ganyan, guys. May roots. Tapos may... Yan, thank you, Sin! Thank you, Sin. Babae. Babae si Sin, guys. So, mahaba ang buhok. Ayan si Sin. Thank you! Ayan siya. Mamaya na yung iba. Pagod na ako, guys, eh. Mamaya na yung drawing ko sa inyo. Ito-drawing ko kayo lahat mamaya. Lahat madodrawing. Sa number 32, guys, kailangan natin ng shortcut. Okay? Sa number 32, guys, ito yung shortcut, ha. Pag meters per second, 2 kilometers per hour. Sir, ay pre, sending ako ng lion. Antayin mo sa gate nyo. Ayoko. Isa din to. Pre, sending ako balyena. May swimming pool ba kayo? Kasha ba? Yeah, kasha. Kasha, garod. Kasha ang balyena sa swimming pool, yeah. Sa batya. Wait, ulit ah. Focus. Pag meters per second to kilometers per hour, yung conversion, imumultiply mo ng 3.6. Okay, shortcut. Pre, shortcut na to ha. Huwag nyo nang hanapin to kung saan nanggaling yung 3.6. Shortcut yan. Okay, shortcut to ha. Dito kasi, speed yung hinahanap. Kaya it is distance divided by time. Okay? Distance divided by time. So this one, pag sinimplify natin yan, it is 15 meters per second. Why 3.6? Kasi constant yan, yeah. Okay? Constant yan. Pag meters per second to kilometers per hour yung conversion, just multiply it by 3.6. Okay,
I-mute nga natin si Ashley. Etong bot account na to. AI account yan, guys. Okay? So, 15 times 3.6, it is 54 na siya. So, final answer is 54. 1/4? Ba't 1/4? Guys, paano 1/4? Paano 1/4, ya? Saan yung 1/4? 1 2S. 12S. Hindi 1 2 pa eh. Yeah. 1 2L. Guys, alam kong pangit sulat ko. Huwag niyo akong binabash. Pangit talaga sulat. Guys, kailangan nyo ng index card bukas ha. Kasi hindi ko kayo lahat kilala, guys. Okay? Hindi, gagawan ko na lang kayo ng paper. Wait lang para mag-continue. Sino na yung mga nag-give kanina para bubunutin ko na lang mamaya yung pangalan nyo pag kayo na yung sasagot. Okay? Okay, mamaya ay susulat ko lang mga pangalan saglit. Yubilin. Wait lang, guys ha. Eto, kay Yubilin. Pag nabunot ko pangalan nyo, stand up, tapos sabihin nyo yung sagot. Okay? Sino ba yung iba kanina? Sino na siya kanina? May raffle, hindi! Mamaya na iba. Pag may nag-ipuli, isusulat natin, bubunutin natin. Mamaya kayo, bubunutin ko pangalan nyo. Koy! Agay! Mamaya, wait lang. Magantay kayo. Sa number 33, if 18 is 15% of a number, what is 40% of that number? Alam niyo yan? Eto guys, ang gagawin nyo dito is you're going to divide both sides by 15%. Yeah. Okay? Take note guys ha, if you're dividing by percentage, kailangan nyo i-multiply by 100. Okay? Kailangan nyo mag-multiply by 100, pre. Okay? So, 18 divided by 15 is 1.2 times 100 is 120. Tama ba ako? Tama. So, 120 is yung number natin. Ano yung 40% niyan? Ano yung 40% niyan? It is 120 times 0.4. So, ito is 48.0. Okay, tama. It is letter D. Okay, sino pa yung mga nag-gift? Nakikita ko yung mga pangalan. Si JR, ikaw ha, Sidio. Si Sidio to. Wait lang at bubunutin ko pangalan nyo. Sino mag-comment yung pangalan para siya yung tatawagin ko sa recitation. Saan nakuha yung 120? 18 divided by 15% is 1.2 ya. Imu-multiply mo sa 100, makukuha yung 120. Okay? Okay. Tama. Sisin, mamaya, lagot kayo. Guys, sa mga hindi makakasagot, bring your parents bukas. 3 nanay, 4 na lolo at lola, tapos 1 tatay ya. Okay? 3 dapat nanay nyo. Pag hindi 3 yung nanay nyo, sorry, pero drop na kayo sa klase ko ya. Okay? Sorry guys ha. Ida-drop ko na kayo sa klase ko pag ganun. Sorry, pero ganun lang patakaran ko. Okay? Dito ya. Ang gagawin mo is you're going to combine like terms muna. 4x, yung positive 3x sa kabila is negative 3x na. Dito, 41, eto, pag nilipat mo sa kabila is negative 25. X ang matitira, it is 16. Magbabago lang yung sign ha. Sir, kung nag-send ako ng donut 98 na agad grade ko sa'yo. Sige pre! Sige! Sige, oo. Sige. Guys, secret lang natin to. Pag nag-send kayo ng donut or perfume, 98 na agad grade nyo. Ililista ko na agad kayo sa pasado. Okay? Secret lang natin yun ya. Hindi naman ako binayaran niya eh. Gift lang. Thank you, Sin. Ikaw pa pala. Hindi ka ligtas ya. Hindi ka ligtas. Wala, ang dami niya na. Kulang na yung papel ko. Mamaya kayo ha. Mamaya kayo. Sa number 35 naman. Thank you, Yubilin. Pasado ka na ya. Sa number 35 sabi, a merchant bought 80 notebooks. 80 daw yung binili. Tapos, binenta niya ng 25 pesos kada isa.
ay binili niya ng 25 pesos kada isa. Tapos, binenta niya ng 35 pesos. Okay? Ang gagawin mo lang dito, magkano niya binenta, 'di ba? 35. Magkano niya binili? 25, 'di ba? So 10 yung matitira. Ito yung kita niya. Ito yung benta niya, ito yung pinambili niya, minus ko lang. So 10 yung kita niya. Okay? Sa 80 na notebook, i-multiply mo yung 10 na kita, 800 pesos na syempre. Okay? Wait lang guys, ililista ko lang yung wait lang, huwag niyo titignan to guys, huwag niyo titignan, huwag niyo titignan na. Huwag niyo titignan. Huwag niyo titignan niya. 98 grade. Sino yung nag-keep kanina? Sino yung grade? 98 na yung grade niya. Huwag niyo tignan niya na. Okay, wala yun guys. Wala yun. Hindi ako binayaran guys. Hindi yun. Kuwan na yan guys. Anong tawag nun? Gift. Kaya 98 grade niya. 100. Ayoko. Bagsak kayo lahat. Dito sa number 36, hanggang number 42 lang tayo ha. If 3 workers can finish a job in 24 days. 3 worker, 24 days. Paano naman pag 8 na yung trabaho? Ang gagawin mo is i-multiply mo. Thank you sa gift, pre. 3 times 24 is 72. Divided by 8, ang sagot is 9. Okay? Guys, gusto nyo ba i-solve natin yung number 37 ng walang ilaw? Gusto nyo ba i-solve natin ng walang ilaw? Sige ah. Masunurin ako ya. Ayan o. Ayan, night mode. Guys, eto na night mode na tinatawag. Hindi ko nakikita guys, malabo mata ko. Night mode. Wag na guys. Madilim. Malamang walang ilaw ya. Dito guys, what time bukas guys? 7 p.m. Eto, 7 times x is 7x. Thank you. Thank you sa gifts. May tapos kay Nami. Tapos 7 times negative 3 is negative 21. 4x plus 24. Okay? Ang gagawin mo dito is magta-transpose ka lang. Okay? 7x, yung positive dito, sa kabila is negative 4x na. 24, yung negative dito, pag nilipat mo sa kabila, magiging positive na siya. Okay? 3x is equal to 45. I-divide mo lang both sides by 3. Ang x natin is 15. Wala sa choice. Huwag niyo titignan niya. Huwag niyo titignan. Yan. Ang answer natin is letter F, mga pre. Tinitignan. Yan, tama guys, mga nag-letter F. Tama kayo, pre. Good job, pre. Hindi ko sinulat yan, guys, ha. Ganyan talaga yung pagka-print. Medyo kasi nauubos na yung ink ng printer ko, guys. Tignan nyo, guys, yung ink ng printer ko, guys. Nauubos na. Nauubos na, guys. Kaya, medyo medyo makusyaw. Guys, kasi mag-send kayo, pambili ko ng ink. Di kasi kaya nag-send ng pambili ng ink. Okay. Thank you, Jubilin. Guys, yung class daw natin may 200 students. Hindi naman, 1.4k yung klase ko. 1.4k kayo. Sa 200 daw na yan, 45% ang lalaki. So, ang gagawin mo lang dyan, eto, di ba? Ito yung buo. Ito yung lalaki. Pwede mong gawin na ganito. 200 times 0.45. So, 90 yung lalaki. Ilan yung babae? 200 minus 90, matitira yung lalaki, babae, 110. Sir, paano yung tomboy? Guys, di ko alam. Huwag ka nga ganyan, guys. Huwag nga ganyan yung tanong nyo, guys. Nababawasan yung ligtas points ko.
Guys, huwag na ganun yung mga tinatanong nyo, guys. Guys, please. Guys, gusto ko maligtas yan. Nagbabagong buhay na ako. Paulit. Ipapaulit mo pa sa akin. Naubos na nga yung ligtas points ko, ya. Ay, yung question. Sige, ya. Okay. Yung 200 na yan, imumultiply mo sa 0.45. Para makuha mo yung 90. Yung 90 na to, ito yung lalaki. So, 200 lahat sila minus 90 na lalaki, 110 na lang natira na babae. Okay. Saan na lang lalamunan ko yun? Lalamunan ko yun. Sa number, may replay ba to? Dito nga, o kaya nga nilagay ko, di ba? Sana hindi ko na lang nilagay pag di niya na napanood. Pag walang replay, sana di ko na lang nilagay. Di niya naman sinusubscribe. Nilagay ko na dito, ang laki pa oh. May design pa. Tapos di niya sinusubscribe. Bili ka muna ko. Number 39 tayo. Okay. Yung sum daw ng dalawang numbers 56. May dalawang number. Ito si number 1, tapos si number 2. Okay. Pag pinag-plus daw natin sila, baril na yan. Kasi ano? Bang. Diba? Diba? Life-changing. Bang! Nabari. Ilag, ya, ilag. Ilag, ya. Sabi dito, may dalawang number tayo, di ba? Si number 1, ay si number A, tapos si number B. Pag pinag-plus natin sila, it is 56. Di ba? Di ba? Eto, pag pinag-plus down natin yung dalawang number is 56. Sabi dito, yung isang number is mas mataas ng 8 kesa sa isa. Key. Eto kasi daw. May dalawang number. Yung isang number is mas mataas ng 8 kesa dito. Pag pinag-plus natin sila is 56. Ano yung larger number? $32 at saka 24 dapat. Paano kukunin yun? Eto pala. May dalawang number, di ba? So, n plus n. Yung isang number is mas mataas ng 8. So, plus 8 is equal to 56. Okay? Number plus 8. Sana ko yung plus 8 dito. Gagawin mo dito, ililipat mo lang dito. N plus n is 2n is equal to 56 minus 8. Okay, ya? Dito, magiging 2n is equal to 48. Divide both sides by 2. Ang n natin is 24. Hindi pa yan yung answer ha. Kasi ito yung mas maliit na number. Di ba sabi sa atin, may isang number, tapos yung isang number is number plus 8. Yung number natin is 24. Saan nakuha yung plus 8? Yan o. N plus 8 or 24 plus 8 is 32. Ito, last 3 items, yo. Last 3 items, yo. Guys, mag-follow na kayo, yo. Ano ba, yo? Yo, sige na, yo. Ilan nag-follow sa akin yan? Okay, thank you, Luis. Check ko nga kung sino yung 98 yung grade ngayon, ya. Wait lang, guys, ha. Ilalagay ko to sa computer ko mamaya sa yung mga 98 yung grade. Guys, may slot pa, ha. Pwede pa kayo ay, ito pala. Siya na lang yung 98. Sino ba yung isa? Si CD. Huwag lang tignan to, guys, ha. Yan, yung mga 98 yung grade. May replay. Oh, guys. Ayun, oh. Ayun yung mga pasado, guys, ha. Hindi ako sinungalan, guys. Dito nyo mapapanood yung replay. Yung worksheet available dito. Nakapost na dito, ha. I-follow nyo na lang din to. Tapos, dito nyo makikita yung replay bukas. Ayun. Dito nyo mapapanood yung replay. Check ko nga kung ilan na nag-subscribe. Ilan na kayo nag-subscribe? Ilan na kayo? Ilan na kayo nag-subscribe, ya? Ilan na kayo, ya? Ito pa lang nag-subscribe, yo. 4.71. Kanina, 4.67. 40 pa lang.
Thank you, Rexor. Thank you so much, guys. Wait lang, guys, magre-reply lang ako sa baby ko saglit. Magre-reply lang ako saglit yan. Good luck. Wala kuryente dito. Ay, nakikita na kayo ng ganyan nyo. Ganyan nyo. You? Ay, sige, sabi. Siyempre, magre-reply ako. Ay, sige. Ayan. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Guys, dito nyo makikita. Last 3 items na ya. Guys, everyday may review ha. Pero pwede kayo mag-enroll sa Sunday class ko. Pagod na bunga ako ya. May pwede kayo mag-enroll sa Sunday class ko. Asan na yun? Mamaya ipapakita ko after ng live. Dito guys, you're just going to combine like terms lang. Okay? 3/4x is equal to 30 yung positive dito, sa kabila is negative 6. Okay? 3/4x is equal to 24 yan. Okay? Ngayon, ang gagawin mo lang dito, ano ba yung una natin ginawa? Nag-transpose. Ngayon, ang gagawin na lang natin dito is we're going to multiply, pre. Ano yung multiply mo dyan, yeah? Yung kabaliktaran ng fraction. Di ba 3/4 to? Siyempre, yung kabaliktaran niya. Okay? Cancel out. X would be 24 divided by 3. Divide ha. Tapos, multiply. 24 divided by 3 is 8. Times 4 is 32. It is letter C. Guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, guys, mag-subscribe na kayo sa akin, guys. Dito, tapos, i-follow nyo ako. Regine Velasquez, wala naman sa choices yan. Gusto mo, ipatawag ka parents mo? Gusto mo yan? Guys, pwede pala, ito pala, ipa-plug ko lang saglit kasi matatapos na ako for today. Sa Sunday, guys, may sessions ako, okay? 10 a.m. session, tapos 7 p.m. session. Okay, paano magpa-slot, sir? Each of them is 30 slots lang. Paulaan na lang kayo, guys. Kung ayaw nyo mag-enroll, edi may mauna sa inyo. Pag late kayo, edi wala na. Late na kayo eh. Wala na kayo slot. Saan kayo uupo? Sa labas? Okay? Okay? Ayan, tinuturo ko, math. Pang anong math? CSE, Napolcom, FOE, ano ba? CSE, Napolcom, FOE, pang abroad. Yung mga magte-take ng Korea, ganun na math. Basta yun, parehas din yan sa tinuturo ko. Hindi pang DOST ha, hindi DOST, mahirap yun masyado. Di ko tuturo yun, mahirap yun. Ayoko mahirapan. Tapos, pwede rin college entrance exam, college entrance test. Basta yan. English, hindi ya. Okay, basta pa nga pa ganyan. Okay? Tapos, ayun is my replay. Okay? 50 items siya siguro. Tapos, yon is 2 hours. Okay, 2 hours. 2 oras nyo maririnig magsalita. Ay, tapos, yung session pala is 50 per enrollee. Ay, per session na, 50 per session. Okay, thank you sa pagparaalala. Kuya, tuwing kailan kayo mag-reply sa TikTok, mag-live sa TikTok? Guys, ang kwan ko, guys, ang live ko sa TikTok, guys, everyday, guys, Monday to Friday, 40 items. Anong oras? 7 to 9. Anong pinagkaiba nila sa live mo sa TikTok, sa live mo dito? Dito, guys, mas detailed dito. Yung mga shortcuts na hindi ko tinuturo dito, tinuturo ko dito, syempre. Okay? Yung mga hindi ko tinuturo na shortcut, dito nyo malalaman. Okay? Dito nyo makikita ang mga sikreto. Okay? Dito guys, last 2 items, 1/4x plus 6 is equal to 30, diba? Paano mag-enroll? You can just DM me guys. Mag-DM lang kayo, magre-reply ako mamaya. Eto, ita-transpose ulit natin sa kanila. So, 1/4x is equal to 30 minus 6. Pwedeng gabi, yes guys. Pwedeng gabi. Basta, ito ngayon times na to. 10 tsaka 7. Okay?
So, dito magiging 1 over 4x is equal to 24. Oh, wala sa choices. Tama, meron pala. Ang gagawin mo dito is you're just going to multiply sa kabaliktaran nito. Ano bang kabaliktaran ng 1/4? Di ba 4 over 1? So, 4 over 1 din dito. Eto, tanggal-tanggal, x would become 24 times 4, 96. Nadadaanan namin yan nung grade 6 ako. Buti hindi mo natapakan yan. Kung nadadaanan nyo, buti hindi mo natapakan. Buti. Guys, sir, bibili lang ako ng kantin sa turon tsaka siomay. Pasabay nga din ako, ya. Palamig. Thank you, Mai. Pasabay nga din ako ng palamig, tapos turon, tapos mani, tapos egg pie, tapos buko roll, tapos buko pie, tapos pizza, tapos shake, tapos fries, tapos burger, tapos milk tea. Matcha. Matcha pa din, matcha. Matcha pa pala. Sa number 42, 5 over 6x minus 5 is equal to 30. Okay? Hindi ka bumbusog yan. Patay gutom mo, guys. Joke lang. Dito, guys, ha, magiging 5 over 6x is equal to 30 plus 5. Last na to. Oh, guys, bukas ulit. Dito, magiging 5 over 6x is equal to 35. Okay? You're just going to multiply it sa kabaliktaran nito. 6 over 5. 6 over 5. Cancel out, or x would become 35 divided by 5 is 7 times 6 is 42. Ayun lang, guys. Okay, pwede na kayo mag-enroll sa akin. Pwede na kayo mag-DM, magre-reply na ako agad. Ulit ha, 50 pesos per session every Sunday. 50 items, 2 hours yung klase ko. 10 a.m. and 7 p.m. class are available. 30 slots each. Math lang ha. Math. Okay, pwede kayo mag-DM ngayon. Magre-reply ako agad. Okay? Tapos, Monday to Friday, 7 to 9 yung live ko. Okay. GG guys. I-subscribe nyo muna ako. Titignan ko ilan nag-subscribe. Ilan kayo nag-subscribe? 4731 na ako ngayon. Guys, i-subscribe nyo to. Guys, i-subscribe nyo to, guys. Thank you, ya. Welcome, ya. Guys, mag-DM lang kayo. Uyan na. Guys, bawal. GG, guys. Bye-bye, guys. Thank you so much sa mga nanood. Grabe, dami nanood sa akin ngayon, oh. Nag-DM na ako. Guys, magre-reply ako agad mamaya after ng live. Bye-bye, guys. I am end.